Tol, ikaw muna bahala sa motor ko ha. Mag-a-abroad muna ako. Ako na bahala. Pare, parang motor ko yung nakapark na to ha. Hindi pare, binenta na sa akin to. Nandito pa nga sa akin yung deed of sale yan eh. Torny, binenta yung motor ko gamit ang peking firma at notaryado pa. May visa ba yung ganitong kontrata? Legal ba to? Hindi po yan legal. Void o walang visa ang nasabing deed of sale o kontrata dahil peke ang pirma ng seller at hindi humarap ng personal sa notaryo. Ang pamimeke o falsification of public or official documents gaya ng deed of sale ay isang krimen ayon sa Article 172 ng Revised Penal Code. Sa kasong napanood natin, ang pamimeke ng dokumento ay ginamit para mabenta ang motor. Kaya ang angkop na kaso sa ganitong sitwasyon ay estafa through falsification of public documents. Ang parusang ipapataw ay yung sa mas malalang krimen sa estafa. Umaabot ng 20 taon na pagkakakulong. Ang parusa dito depende sa halaga ng motor na ibinenta. Attorney, maraming notary na nag-aalok sa sidewalk o ilalim ng tulay. Saan po ba pwede ma-verify na legit notary public ang isang lawyer? Pwede po bang staff lang niya ang nakaharap namin pero perma naman ng lawyer ang ginagamit niya? Maaari niyong ma-check o ma-verify kung legit ang isang abogado sa website mismo ng Supreme Court o sa pinakamalapit na Integrated Bar of the Philippines Office o sa Office of the Clerk of Court sa pinakamalapit na Regional Trial Court sa lugar kung saan nandoon yung notaryo. Tandaan na kailangang kaharap ninyo mismo ang notaryo. Hindi pwedeng yung staff o secretary lamang ang kaharap ninyo at ipipirma na lang niya ang notary public. Bawal po yan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.